So yun mga tol, medyo napapabayaan na natin si Ezzy. Yan nga pala pangalan ng motor ko, 5 years na yan sa akin. Kaya ngayon, kailangan ko siyang i-maintenance. Kapag dumadaan ako ng humps, bigla na lang ako namamatayan. Pero isang start lang, maandar din naman agad. Parang nakukulangan ba siya ng hangin? Dahil siguro marumi na yung carburetor, tsaka yung air filter niya. Kaya yun, lilinisan muna natin to. So yung mga tol, na nabaklasan natin yung mga flarings at yung ibang parts at mga dapat natin tanggalin para malinis natin yung carburetor pati yung air filter. Kaya yan, tara let's go, gawin na natin to. Bali dito, nilinisan ko na yung part na to habang nakatanggal yung air filter assembly. Kasi napakahirap nga naman talagang linisin ito kapag nakakabit pa yon. Tsaka ito yung mga part na yung tagong-tago kaya hirap linisin. Grab the opportunity, kumbaga. Kitang-kita nyo naman kung gaano kadumi. Ang daming namumuong alikabok, pati na putik andito na no? Kaya tamang-tama lang na linisan to. Diba, ito itsura niya. Ito na siya ngayon, tingnan mo naman napakalinis na niyan. At syempre, hinugasan na natin agad yan, di ba mga tol? At ito naman yung itsura ng carburetor natin, di ba? Tingnan mo naman, parang lumang-luma na, di ba? At syempre, isasarado natin to para walang tatagas na gasolina mamaya. Kita nyo tong hose na to? Luma na pero matibay pa yan. Hinati ko lang yung dulo dahil medyo biyak-biyak na, kaya yan. Hinati ko na siya para siguradong 100% na wala nang tatagas dyan, di ba? Pero syempre, nilinisan ko na rin yan kasi mayroong mga riba-riba dyan na gasolina na namuo. At ito na siya ngayon. Kanina ang dami ng ribaba dyan, no? Namumuong gasolina tsaka putik. Kaya malinis na siya kahit paano, di ba? At dito, dahan-dahan ko nang binaklas yung mga accessory na nakakabit sa carburetor. Ito, binaklas ko na yung sensor niya. At sunod naman itong choke cable niya. Tatanggalin natin to para pag binunot natin yung carburetor, hindi niya babatakin pabalik. Ito, kailangan natin ng Allen wrench na 7 para pangtanggal dun sa hose na nakakabit dyan. Yan, nakakabit dyan. Medyo makipot kaya tiyagaan lang talaga. So yun mga tol, nabaklasan natin tong carburetor at kitang-kita naman kung gaano karami yan, di ba? Yan ang lilinisan natin. Namumuo na yung mga putik sa loob niyan, sigurado yan. At ito na nga siya mga tol, malinis na. Kita nyo yung wire na nakalondo dyan? Yan yung sa choke niya na putol, sobrang kalumaan. Kaya papalitan na rin natin yan. So bale, yan na yung side by side na nalinisan natin na carburetor. At dito naman tayo sa air filter assembly niya. Lahatan na natin ito lilinisan kasi sayang naman pagbabaklas natin kung hindi natin lilinisan na maigi lahat, di ba? Ayan, huhugasan ko yan dito sa lababo. At ito na ngayon kinalabasan lahat ng mga parts na kailangan natin hugasan. Ayos nila, malinis na, parang lumang bago siya, di ba mga tol? At yan ang air filter. Kung makikita nyo, wala siyang filters talaga. Kasi nilagyan ko siya ng foam. Kasi nga, kapag yung original nilalagay ko, nachuchok siya. Kaya yun yung pinaka-remedyo ko sa kanya. At syempre, pagkatapos linisan, diretso kabit agad para hindi tayo malito, di ba mga tol? Yan, kinabit ko na agad siya. Pagkakabit ko ng air filter cover, hindi ko muna siya hinigpitan para maipasok ko tong carburetor. Yan, dandan ko na siya kinakabit. Unti na lang, masusubukan na namin to dahil patapos na tayo mga tol. Ito nga pala yung hose na pinutulan ko. Tingnan nyo naman, saktong-sakto pa rin siya. Ayan o, diba? Medyo sobra pa nga eh. Pero okay na yan mga tol. After natin may kabit, syempre wag natin kakalimutan yung mga lock niya. Para hindi tatagas yung gasolina natin dyan. Yan, all good sa tong hose na to mga tol. Unti-unti na natin nabubuo si Ezzy mga tol. Syempre wag natin kakalimutan itong pinaka-drain hose niya. At ito namang socket sensor, ibabalik na natin yan para okay na siya. At pagkatapos niyan, hihigpitan na natin tong air filter cover niya para wala tayong makakaligtaan. 5 tornilyo lang yan kaya hindi mo makakalimutan. Siyempre, nakibit mo na lahat ng mga bolt mga tol. Siyempre, kailangan mo higpitan yan para safe na safe yung cover natin, di ba? So yung mga tol, kinakabit na natin yung air filter cover. Pasensya na kayo at hindi ko na na-videohan na yung pagkabit ko ng air filter mismo. Mag-isa lang kasi ako nag-video mga tol, kaya yun, hindi ko nakukuha ng lahat ng mga dapat kunan. Yan, pasensya na kayo mga tol. At yun mga tol, dito hinihigpitan na natin yung mga tornilyo niya. Ayan, nakabit na natin lahat mga tol. Kaya yun, susubukan na natin siyang pa-startin. Uy, 1 click lang at bumomba pa nga mga tol. At yun mga tol, nakabit na natin lahat ng flarings at yan ang simple pag-maintenance.